Insider dito sa TV5. Kilometro mula sa daungan ng Market 3, matatagpuan na ang isa pang bahagi ng Navotas Fishport Complex. Ito ang Babyayan, ang lugar kung saan pinapalaki ang mga tahong. Dito ko nakilala si Albert, 15 taong gulang at 2 taon nang nagtatahong. Paano system sa pagkuha ng tahong? Pagdating dito sa lugar, pagdating po dito, muna po nakakain muna po kami. Pampalakas, tapos kaya ako nito. Kaya ano na po yung mga busero, lulubog na. Kami nga nasa taas lang kami kasi may mga busero na yun. Pag nandiyan yung busero, makabuti namin yung lambat po. Tapos ipapagpag po namin yun para madurog kasi mainam namin. Sa araw-araw niyang pagsisid, ang tanging niyang iniisip ang makapaghatid ng pagkain sa kanilang lamesa. gaano kahirap? Kaya po talaga pag maalon, kailangan nyo po kumapit sa mga kawayan dahil tatayin po kayo ng agos. Hindi mo alam po yung bangka, naiwanan ka na, ganun. Hindi mo alam kung saan ka mapupunta pag natangay ka ng alon. Kaya magpunta po kayo sa laot, nakakatakot po talaga. Minsan napag-iisip po namin dyan sa ilalim, mamaya may pati, may show, gano'n. Oo. Ayoko na yata sumama sa'yo. Mano-mano pa rin ang kagamitan na isinusuot ni Albert at ng kanyang kasamang si Jonel sa tuwing sila'y magtatahong. Sa tuwing sila'y sisisid, isinusugal nila ang kanilang buhay para sa kita na 150 pesos. Minsan, napipilitan pa silang gumamit ng kompresor upang makahinga sa ilalim ng tubig at makakuha ng mas marami pang tahong. Pero batid ng mga batang ito ang maaaring epekto ng paggamit ng kompresor sa kanilang kalusugan. Alam nyo ba na pag matagal at kasobrahan nyo, may masama sa kalusugan nyo? Alam po namin yun. Napapanood po namin yun sa TV. Kaso lang ganun po talaga eh. Kailangan, kung gusto mo magkataong, kailangan mo talagang gamitin yun. Para tumagal ka po sa ilalim. Unang beses ko pa lamang itong gagawin. Bagamat, sabi nila mababaw naman daw yung tubig. Mga 7 feet yata. Subukan ko makakuha ng tahong kahit konti. Pero para sa mga first-timer na katulad ko, honestly ako ninenervyos. Hindi ko alam kung kakayanin kong lumangoy sa lakas ng alon na ito. Sana hindi ako tangayin. Malamig! Sabi mo, maliit pa to! Ay, bawal! Hindi na maliit ko! Maliit daw! Hindi mo pwede kainin! Alas 12 ng tanghali nang sisiri namin ang malawak na karagatan. Mahigit 1 oras kaming nakababad sa malamig na tubig dagat. Naisip ko tuloy kung paano natatagalan ni Albert at Jonel ang pagsisid araw-araw. Kaya lang, ang kailangan, malakihan na ganito. So, katulad ko ba? Yung laban, no? Yan. Lakas ng alon! Hirap! Lakas-lakas ng alon, dinadala ako. Pag hindi ako sumabit dito, sa posting ito, hindi ko kakayanin. Aalunin ako doon. Salot? Ako na lang kakahawak ng salot. Alam mo, mahilig ako sa tubig. Mahilig ako lumangoy, pero hindi pa ako natakot ng ganito katakot.
Para mas maraming kita, kinailangan naming punuin ng tahong ang kanilang lalagyan. Ngunit sa lakas ng alon noong mga oras na iyon, umabot lang sa kalahati ang aming nasalok. Alam mo, merong mga hayop na nangangagat. Parang polka dots na yata yung mukha ko ng puro pula dito. Ewan ko kung nakikita nyo, pero may nararamdaman ako dito. Kahit ang mga kagat ng mga kuto-kuto o mga insektong dagat sa mukha ko, wala ni katiting kung ikukumpara ko sa araw-araw na pagsulong nila Albert. Sa akin siguro mahirap. Sa kanila, kahit walang proper training, siguro madali para sa kanila. Dahil ang pinaglalabanan dito, yung experience eh. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Ako hindi ko na kaya. Kaya ko na. Wala naman daw silang alam na ibang trabaho. Kaya tulad ng mga tahong, tila ipit din ang buhay nila sa kinalakihang trabaho. Inanod ng alon, pinagtagpo ng karagatan. Sa yaman ng dagat, umaasa ang mga buhay na umiikot sa Navotas Fishport Complex. Sa aking pag-alis sa Navotas Fishport Complex, hindi ko makalilimutan ang mga aral na aking natutunan. Ang magtrabaho ng marangal sa kabila ng kakarampot na kita. Ang patuloy na mangarap, anuman ang balakid. At ang walang pagod na pagkayod, anuman ang ihatid ng biyaya ng karagatan. Ako po si Cheryl Cosim, ang inyong naging insider.